Ito po ang binitawang salita ni Senator De Lima. Ako po ay isa siyempre sa lubusang natuwa sa nangyari. Kailan-kailan ko lang, ilang oras ko pa lang na babasa yung news, naririnig yung balitang yan dahil dito sa amin ay hindi naman maganda minsan ang internet. Kaya kani-kanina ko lang po na nalaman sa mga friends ko rin at syempre sa mga group chats kung saan tayo ay naandyan nga, miyembro tayo. Karamihan dyan ay grupo ng mga kakamping. Anyway, ano daw? I need to do something also. Masakit talaga na ipakulong ka na walang kasalanan. You see? At yun nga, yung sabi ni De Lima na alam ni Duterte kung ano yung totoo. So kung titignan natin ang sitwasyon ng bawat kampo, halimbawa sa Senator De Lima, okay, pasikat ang araw kay Senator De Lima. Ibig sabihin, dahil sa kanyang mabuting kalooban, dahil sa kanyang malinis na konsensya, wala siyang ginawang masama, kaya nakikinikinita niya, positibo siya na siya po ay exonerate. Ibig sabihin, mapapatunayan na walang kasalanan at malilinis ang pangalan. Okay, na dinungisan ng isang mapaghigante at mamamatay tao. Yun eh. Sa kabilang kampo, kung nakikita niyo po kung ano ang nangyayari sa mga Duterte, palubog ang araw sa kanila. At take note, minsan, hindi natin sigurado kung sisikat pa ba or sisikat pa ba ang araw sa mga taong katulad nila. Dahil sanay na sanay sa kadiliman at kademonyuhan. 'Di ba? Alright, eto, napakaganda ng kanyang pahayag. Natutuwa tayo na makita ang mga katulad ni Senator Riza Ontiveros na nanaan dyan. Mulat sa pool na sumusuporta kay Atty. De Lima, pati si Bam Aquino at marami pa pong iba. So you see, buhay ang oposisyon. At sigurado tayo, hindi sa lahat ng pagkakataon, kung sino man yung mga nakaupo ngayon, ay tatagal. Okay, babaliktad at babaliktad talaga ang sitwasyon. Ang buhay ay parang gulong at alam natin kung anong ibig sabihin yan. Alright, eto yan. Pinag-uusapan na namin ng mga abogado ko. Wala muna kami mga specific na mga pwedeng i-announce about that. About nga doon sa kaso na posibleng ikaso or sa charges na pwedeng i-file against Duterte. She says in her first press conference, just hours after she was released from jail on November 13, 2023. Okay. November 13, tandaan po natin ang petsa na yan. Abay, bilang na bilang ni Senator De Lima kung ilang araw siya sa kulungan. Di ba talagang napaka grueling para sa akin. Hindi ko rin mauubos maisip na yung mga katulad na or mga dinanas ni De Lima ay kakayanin ng isang katulad ko. Di ba napakahirap? So yun, pinag-uusapan na kung ano ang posibleng kaso. Talagang may kaso yan, talagang may gagawin para sa hustisya. Dahil yan po ang panawagan, yan po ang advocacy ni Senator De Lima. Short of saying that she will really counter-sue, De Lima believes she needs to do something because she says being detained for 6 years is not a joke nga naman. Talagang masakit yan. At dapat lang talaga na may gawin ang kampo ni Senator De Lima. Kaya good luck sa iyo, Digong. Good luck talaga. Palubog ang araw para sa inyong mga Duterte.